Hello mga kawika, kumusta na? It's been a while na hindi tayo nakapag-video. Pasensya na, sobrang daming ginagawa. At syempre dahil alam naman natin na lahat tayo gusto nating ma-promote, kaya isingit muna natin ito, paano ba ma-promote? So sa DepEd, syempre, sa bagong career progression, pwede tayong ma-promote through reclassification or through natural vacancy. So ito na nga, pag-usapan muna natin DepEd Order number 24, Series of 2025, Guidelines on the Implementation of the Expanded Career Progression System for Teachers and School Heads in the Department of Education. Pero syempre, focus muna tayo dito sa promotion from T2 to T7 or MT1 to MT5. Now, first, we have to meet the CSC qualification standards. Ano-ano ba ang titingnan dito? Syempre, yung evaluator ang unang titingnan, yung education, training, experience, and eligibility. May kanya-kanya itong incremental scale, depende sa position na a-applyan mo sa isang DepEd order, papakita natin ito. So, itong CSC qualification standards, dapat ma-meet lahat natin ito or else sa stage pa lang na ito, ligwak na tayo. So, ihalimbawa ko lang yung hiring. Sa division namin ng new teacher applicant at open ranking naman ng mga teacher applicant for promotion. Recently, last March 2025, yes, last March 2025. So, isa ako doon sa umupo sa demonstration teaching ng mga teacher applicant. Halimbawa sa education, if applicant ka ng master teacher 1 or 2, and let's say para sa senior high school, ang needed requirement doon, syempre mataas yung standard na requirement dito sa senior high school. Dapat kung applicant ka ng master teacher, full-fledged ka dapat, meaning graduate ka ng masteral. At ang unang titingnan ng evaluator dito, if accredited ba ng CHED ang eskwelahan kung saan ka nag-graduate ng MA mo. If wala sa listahan ng CHED, ito yung unang dahilan para sa unang screening pa lang, ligwak ka na. Remember, dapat ma-meet mo lahat ng requirement sa education, sa training, experience, and eligibility. Okay, number 2, dahil nakapasa ka sa stage 1 pa lang, okay, congratulations. Next na yung performance standards. Ito na ang malupit. Magbibilangan na dito ng COIs o Classroom Observable Indicators at nitong NCOIs or Non-Classroom Observable Indicators mula sa iyong mga submitted or accomplished na performance rating. So, ang gagamitin dito usually yung last 3 years or yung latest performance ang gagamitin. Kapag na-meet mo ang bilang ng kinakailangang, halimbawa very satisfactory, at outstanding na classroom observable indicators o COI, at syempre ito ngang NCOI o non-classroom observable indicators, that is the time na i-assess ito syempre sa inyong ipapasa na portfolio, sa ating ipapasa na portfolio. I-assess ito as well as yung ating behavioral event interview. At kung naipasa natin ito, na-meet natin ang needed COIs and NCOIs, well, congratulations. Dahil maaari ka na tayo na umabante sa susunod na stage ng comparative assessment o ranking. Diretso na tayo doon sa comparative assessment na. Siyempre kasama ako, gusto ko ring ma-promote. Kaya magpapa-undergo na tayo ng comparative assessment, the last stage 3. At ang magsasagawa nito, siyempre yung HR natin at yung mga nakatalaga na subcommittee na na-train ng DepEd para rito. So the DepEd, they've been training assessors for this. Matagal na silang nagpa-train ang DepEd in preparation nga dito sa career progression sa ating mga assessors na mag-assess ng lahat ng criteria na naka-indicate dito sa DepEd order about career progression. So teachers, good luck!
Paghandaan po natin ito, syempre, kasama ako sa mag-aspire dito. Samahan niyo uli ako para sa next video sa atin pang pagsilip dito sa Expanded Career Progression. Sama-sama tayo sa pagsulong, walang maiiwan, arriba sa promotion, kaguro.